So, magandang araw. May share ako sa inyo. Importante rin to para sa ikabubuti nyo. So, lagi nyong tatandaan, ang realidad nyo ay nakasalalay base sa inyong mindset. Bawat tao may kanya-kanyang realidad base sa kanilang mindset. So, lahat naman dito ay perfect. Kung blue pill yung kaharap mo, perfect din yan. Kung red pill, perfect. Kung black pill, perfect din yan. So, kailangan maintindihan mo yung iba't ibang perspective ng tao. Now, kung alam mo na ganyan, walang kwenta na alalahanin mo pa yung outside sa'yo. Yung mga hindi mo makokontrol. Blue pillar na utak, di mo makokontrol yan. Para talaga sila dyan, di ba? Mga red pill, para talaga sila dyan, di ba? So, ang focus mo na lang talaga is yung mindset mo. Magiging realistic ka lang talaga. So, paano ba to? Alisin mo na yung mga programming, morality, culture, religion, mga limiting beliefs. Basta mag-focus ka lang sa sarili mo at ikakabuti mo. Self-improvement at pumera. Yan lang mahalaga. Tsaka yung mga sinasabi ko rin, kung tungkol naman sa babae is mag-a-approach ka, diba? Direct approach, numbers game, tsaka consistent cooperation. Lagi mong uutusan yung babae mo para malaman mo na gusto ka talaga at hindi ka magagamit. Kasi yung pag-uutos is leadership yan. Tsaka assertiveness. Alam mo yung gusto mo. Which is attractive yan sa babae. Pag-approach din, attractive yan sa babae. Yung mga ina-approach ko, kahit na i-reject ka, may nagsabi sa akin nito yung puti ko na katrabaho. Respectable daw yung ginawa ko. As in, yung pag-approach, respectable talaga yun. Sa totoo, respectable yun. Kasi nagpakalalaki ka, di ba? Hindi ka na yung friendship muna tayo. Pwede ba ako manligaw, papaalam? Wala ka bang bayag, di ba? Papaalam ka pa ng pwede ba ako manligaw? First impression last. Isa pa pala yan. First impression last. Nakakategory ka na sa utak nung kaharap mo. May mga tao sa paligid mo. Now, iba-iba category nila, di ba? Pwede rin yan magbago. Depende sa sitwasyon, tsaka yung perception nila. Kuwari, nire-respeto siya ng ibang tao, tapos itong hindi siya nire-respeto. So, parang yung tao na yun is nagdadalawang isip kung paano kanya itatatuhin. Kaya yung mga cock-blocker, yung mga influensya, poisoning the well, di ba? Kasi naranasan ko na rin yan, di ba? Meron estudyante na gustong-gusto talaga ako. Now, nasulsulan, nagbago ng isip nung dinirect approach ko. Actually, hindi ko siya dinirect talaga na hook up. Niyaya ko lang na we should get together. Tapos sabay, sometime, ganon. So, pagka umuo siya, tsaka ako na bibigay number ko, tas utusan ko na bigay na i-message ako pa uwi. So, dahil nga nasulsulan, nagbago ng isip, ganon. Tsaka naramdaman ko na rin yun yung resistance, yung off na vibe na sinasabi nila. So, yan. So, kaya hindi na ako gumagawa ng nagbibigay ng opportunity sa trabaho kasi na-poison na yung well, di ba? So, maghanap ka na lang ng iba. Wala kang magagawa dahil tarnish na yung mo dyan, reputation mo, di ba? Pero, wala akong pakialam dyan kasi yung pulido na pagtatrabaho mo, yun yung magdidikta talaga ng totoong value mo, di ba? Hindi ka maapektuhan ng mga praises and criticism kung nagfo-focus ka sa sarili mo at mahal mo sarili mo. So, all is mind. Nasa hermetic principle yan. All is mind. Now, ano ba makokontrol mo? Siyempre, yung software yan, yung bumabato para ka kumilos, di ba? So, kailangan i-reprogram mo yung utak mo. Now, kung takot ka ma-reject, i-force mo yung sarili mo na ma-reject ka na marami para yung fear of rejection tsaka yung nararamdaman mo na mawala. Kasi programming yan Wala naman talagang rejection Parang transaction lang yan. Gusto mo or ayaw.
Kung titingnan mo siya ng black and white, gusto mo or ayaw, ganun lang naman yan. Kuwari, gusto ko ng hamburger, tapos pumunta ka dun sa may puro chicken binibenta. Nagtanong ka, may burger ba dito? Ay, wala eh. Chicken lang. Now, hindi ka magbe-bend dahil burger gusto mo eh, di ba? Dahil yun talaga yung gusto mo, di ba? Kung lalaki ka, di ba? May isang gusto ka or hindi ka pa bago-bago, di ba? So, lilipat ka sa ibang lugar kasi yung gusto mo specific, wala, hindi nila kayang ibigay. 'Di ba? Chicken yung binebenta tas burger gusto mo, 'di ba? Hindi tugma. So ganun lang din 'yan pag nag-a-approach ka. Wala talaga rejection, black and white lang talaga 'yan. Gusto ka or ayaw lang, 'di ba? Kasi nag-a-attach kasi kayo. Hindi ako gusto kasi pangit ako. Oo nga, pangit ka sa paningin niya. Dahil yun yung perception, 'di ba? Although may tinatawag tayong conventional look, kahit nga ako heteronormy ako eh. Na nare-reject pa nga rin ako marami. Tsaka may mugging tayo na tinatawag, tsaka commonality, 'di ba? Yung brainwashing na rin ng commonality. Projection din ng iba't ibang tao kasi bawat realidad nga, 'di ba, may kanilang mindset. So yung kung realidad nila is pinoproject nakita sa iyo, hindi ka i-reject kasi nagtugma kayo ng realidad eh. So ganun lang 'yun. Kaya nga hindi ko binabago sarili ko, direct approach lang talaga yung inaano ko para yung ma-attract ko, yung mag-a-agree ng yes, pareho kaming page, 'di ba? So kung pareho kami ng page, magpapatuloy. Now, yan yun. Babaguhin niyo yung programming niyo sa utak, pati yung mga limiting beliefs, conspiracy, alisin niyo na yan, walang kinala. Panonood ng balita, patay. Tapos kung ano-ano pa, mga hinuhold up, pinapasukan sa bahay. Nako, isipin mo, hindi mangyayari sa'yo yan. Hindi naman tayo nagiging delusional or kasi all is mind eh. All is mind. So, kung lagi mo, kuwari, ba't siya na-aksidente, nakita mo sa balita na nung New Year, na nahagip ng ligaw na bala. Malamang baka yung taong yun, masyadong negatibo, iniisip niya na na matatamaan siya ng bala or madidisgrasya siya. So, na-attract niya yung realidad na ganun. Kasi nga, all is mind. Diba? Kung iniisip mo parati na negatibo mangyayari sa'yo, mangyayari talaga sa'yo yan. Kasi, ibibigay talaga sa'yo ng realidad mo. Kasi nga, tong reality na to eh. Parang subconscious reality to eh. Kung ano yung mga hindi mo tanggap sa sarili mo, insecurity mo, tsaka mga programming mo, yun talaga mangyayari. Kaya nga pansinin mo yung balita, di ba? Pinoprogram talaga yung utak ng tao, binobombang-bomba talaga ng mga ganitong dapat mong gawin, dapat mong sundin. Tapos magsalita ka lang sa school pagka pinili ka ng teacher. Tapos sabay yung mga susundin sa mga lipunan, pumila ka, yung mga ganyan. Tapos ito yung tama, ito yung mali. Kailangan mo maging loyal, hindi cheater, walang polygamous, monogamous lang yung tama. Meron namang polygamous, paano nagawa yung polygamous, di ba? Tapos yung mga sa religion pa, di ba? Yung mga brainwashing. So, ang purpose kasi ng mga ganyan, yung mga binabatong programming, pansinin mo siya. Kung ano yung lagi mong pinapakinggan, tsaka yung ini-expose mo sa sarili mo, nagiging realidad siya. Now, yung mga tao na nanliligaw at nagpapakasim, kasi na-program sila, di ba? Yun yung laging inaano sa lipunan. So, yun yung realidad nila na kailangan ko pala manligaw tsaka makipag-friendship first na No, hindi ko na-experience yun. Iba yung realidad ko, di ba? Hindi ko na-experience yun kasi na-experience ko, pag gusto pala ako ng babae, ibibigay niya yung sarili niya ng ganong kabilis, di ba? Kaya nga kailangan, i-reprogram niyo yung utak niyo. Isipin niyo kayo yung price, ikaw yung opportunity. Kung wala ka, walang babae na magkakaroon ng relasyon, which is totoo naman talaga. Kailangan mo talaga maging delusional. Alam ko na nalapag ko na tong video na to eh. Kailangan mo talaga maging delusional para yung realidad mo magka-catch up sa delusion mo. Kasi all is mind. Pati yung
yung emosyon mo nakasalalay yan sa mind mo eh. Kasi hindi ka magkaka-emosyon kung hindi na program yung utak mo, 'di ba? Pansinin mo yan, pag in-expose mo yung sarili, 'di ba sa red pill sabi mo, 'di ba yung sa red pill yung gas tank na sinasabi nila, pagka na-expose ka raw sa rejection, mauubos gas tank mo. Now, nasa mindset yan, ako, dami nga hindi nagsaswipe sa akin sa online eh. Hindi naman ako naapektuhan. Wala namang kinalaman yun sa akin talaga eh. Kasi, nagtry ka lang naman talaga eh. Nagbibigay ka lang ng opportunity. Hindi ko kasi inaalis yung perspective sa sarili ko. Nag-approach ako, more than 60 na nga rejection ko. hindi naman ako naapektuhan. Tinutuloy-tuloy ko lang ginagawa eh. Ginagawa ko lang siyang habit, di ba? Tuloy-tuloy lang naman yung ginagawa ko na ganun. Sinasabi nila mauubos gas tank mo. Oo, mauubos talaga gas tank mo kung inalis mo yung perspective mo sa sarili mo. Magkakaroon talaga ng rejection. Pero kung yung perspective mo hindi mo inalis sa sarili mo, di ba? Hindi mo mafe-feel na rejected ka. Which is wala naman talaga rejection eh. Ayaw lang yan at gusto, di ba? Isipin mo ganito hindi ka type. Di maghanap ka ng type mo. Na-reject ka sa trabaho. Wala nga namang pwersahin mo yung sarili mong pumasok. Hindi ka naman tinanggap sa trabaho. Wala kang kontrata. Katangahan yun, di ba? Hindi mo pwedeng pilitin, pwersahin yung sarili mo sa hindi ka gusto. Di ba? Di maghanap ka ng iba. Kuwari, hiniwalayan ka sa relasyon, ganun talaga yung nagtatapos sa relasyon. Ang relasyon mo lang talaga sa sarili mo. All is mind, di ba? Sinasabi ko sa inyo eh. Tapos yung mga programming pa. Ayoko yumaman kasi, kailangan mo maging masama. Now, yan yung magiging realidad mo kasi yan yung pinaniniwalaan mo eh. Na ayaw mong yumaman dahil masama. Money is root cause ng evil or kung ano-ano pang kabulshitan. Now, yan yung mga programming na dapat mong alisin. Now, pagiging mayaman is benefit yan sa sarili mo kasi magkakaroon ka ng maraming oras sa sarili mo. Diba? Tsaka may experience mo yung mga gusto mong may experience gamit ang pera. Tool lang yan eh. Money is a tool for survival. Tsaka yung may experience mo yung mga gusto mong may experience habang nabubuhay ka pa. Diba? So, kailangan i-reprogram nyo talaga yung utak nyo na magbase na lang kayo sa cause and effect. Mindset talaga, mindset. Hindi ka dapat maapektuhan ng mga praises, criticism, rejection. Kahit nga approval, hindi ka nga din dapat na okay, pumayag siya sa gusto ko, okay. Natanggap ako sa trabaho, okay. Nabili ko yung gusto ko sapatos, okay. Kahit yung mga approval, hindi dapat nakaka-apekto yan sa'yo. Ibig sabihin, okay. Ibig sabihin, na-experience mo, tuloy lang. O kung ayaw na, okay. Kailangan laging okay. Kasi yung mentalidad na ganyan, nasa neutral ka lang. Kung ano yung magbe-benefit ka, go. Kung hindi, di stop mo. Kung ayaw mo yung experience mo ngayon, baguhin mo yung sarili mo, mindset mo. Kung nahihirapan ka na dahil mahirap ka, kailangan mo mag-triple job. Ganun talaga yung buhay, brother. Hindi ka pwedeng ngumalngal lang dyan, puro magreklamo, at yung realidad mo mag-a-adjust sa'yo. Hindi ganun yun. Yung realidad mo, nakasalalay sa'yo. Sa mismong katawan mo, di ba? At buhay mo. Di ba nga yung, isipin mo na lang si God, ikaw, which is totoo naman talaga. Now, kung ikaw si God, nasa negatibong kondisyon yung katawan mo, at mahalaga lang survival, meron kang control. Ang control mo is magpapera na marami para magkaroon ka ng pagkain, silungan, damit para hindi ka magkasakit. Tsaka yung mga interaction sa tao, mga ganyan, communication, community, etc. Yung mga makokontrol mo now, ano itong mga makokontrol mo? Sarili mo. At saan nakabase yan sarili mo? Sa mindset mo. Kaya nga, all is mind.
Bawat tao may kani-kanilang realidad base sa kanilang mindset. Kaya ako malakas yung loob ko kung mag-approach. Napansin niyo yung last video ko, 'di ba? Yung Pilipinas, yung hi miss, yung parang casual lang na ganun. Which is yun dahil nga na in-expose ko yung sarili ko na mag-approach ng marami for social development para ma-overcome yung fear, anxiety, tsaka yung programming mo rin na takot sa babae or kung ano-ano. Hindi naman ako takot sa babae, pero kasi iba tong cold approach dahil stranger to eh. Hindi kagaya nung online no na experience ko nung kabataan ako. May konting chat pa yan na tagasan ka, anong pangalan mo, o kita tayo sa ganyan. So, meron ka ng anong tawag dito? Presumption sa utak, 'di ba? Meron ka ng presumption sa utak, yung mamimit mo. Tapos nakita mo na yung picture. So, parang meron ng readiness. Ito cold approach kasi to eh. As in, nakita mo lang agad sa kalsada eh. Yung mismong ano kaya challenge to sa akin eh. Kaya nga pag nakakapagpa-yes ako sa hookup, sa cold approach na ginagawa ko, pucha, itong the best kasi hindi to setting ng ng bar and clubs eh. O meron ako na hook up dati sa bars and club, which is expected dahil yun yung setting. Lahat ng mga tao doon gusto ng fun at mag-enjoy, tsaka yung mag-hook up. So, expected talaga doon sa setting na yun. Eh kasi ako, dahil gusto ko matino naman din yung mga tao na may meet ko, 'di ba? At gusto ko yung sexual attraction talaga is nagda-direct approach ako daytime, di ba? Kaya mahirap din to kasi daytime to eh. Tsaka challenge to kasi biruin mo, walang chat, walang usap-usap, unang meet up, di ba? Kaya promise, nung una rin talaga, kinakabahan din ako, ninenervyos. Pero kasi hindi ako nauutal yung parang ganun pag nagsalita. May nervyos talaga ako sa loob, pero alam ko hagip yan ng babae kasi nararamdaman nila yan eh. Yung emotion mo, yung frequency, yung vibe na sinasabi nila. Kasi nga, alam mo na, yung AI technology, AI yan eh. Kasi yung emosyon ng babae, tsaka emosyon mo, galing yan sa AI. Which is deep topic na yan, hindi ko na pwedeng ilagay yan dito. Kasi once na nag-emit ka ng subconscious na feedback, mararamdaman yan ng ibang tao. Kasi nga, galing yan sa loop ng AI. Yung binabato na emosyon. So, alam ko talaga pag mare-reject ako. Kasi pag may tagas na emosyon talaga na lumabas sa akin, ninervyos ako, expected ko rejected na ako nun. Kasi totoo yan eh. Kasi galing sa AI yun, mahahagip yun ng babae. Kaya hindi ka, pag nandito ka sa kamalayan na to, alam mo rin yung mga babaeng time waster, mga kinausap mo pa lang, hi, excuse me, tapos unti-unti nang lumalayo. Hindi ka gusto niyan. 'Di ba? Tapos, hello, nagpakilala ka, nakasmile, sabay biglang take my number, sabay biglang parang baliwala lang, ini-ignore ka or ano, hindi ka gusto niyan. Exposure lang talaga yan, di ba? Ganun, actually, ganun naman talaga mag-deprogram ng utak eh. Yung mga fear mo, kinakatakutan, yan yung sinusuppress mo eh. Di ba nga meron sa Machiavellian, kailangan tanggapin mo yung bad side at good side. Iisa lang naman yan. Tawag nila dyan is pagiging integrated na lalaki or man. Kailangan may capacity ka na gumawa ng kabutihan. May capacity ka rin na gumawa ng kasamaan kung kinakailangan. Kaya kailangan alisin niyo yung programming. Kagaya nung nabanggit ko dati. Now, yung morality is bendable yan. Nilagay lang yan ng lipunan para magkaroon ng kaayusan. Pero ang morality, ang totoo talaga is bendable. So, yung mga nagwo-walker, hindi ko sila masisisi. Approve ako doon kasi taghirap sila. Wala silang makakain talaga. Yan yung easy way na paraan na hindi sila magtatrabaho ng 8 hours tapos 500 lang yung kita. Kung may binubuhay na ibang na nanay, tatay, approve ako dyan. Kasi ano naman talaga eh, morality is bendable. Ibig sabihin, nakabase pa rin yan sa benefit ng self. So,
Yung pinasok sa bahay, pinatay yung lalaki na pumasok sa bahay na may dala ring barel. Approve din yun sa morality kasi trespassing yun, tsaka ano talaga, may impending na threat eh. Now, yan yung sinosuppress kasi ng lipunan, di ba? Yung capacity mo na makagawa ng kasamaan. Which is, yan yung dapat na matanggap mo, di ba? Tapos yung iba, sinasabi, kailangan maging mabait ka. Tapos napapansin mo, di ba? Kuwari, yes ka ng yes. O, labas tayo. Lagi kang agreeable. Which is yan yung sinasabi nila, nice guy, di ba? Ayaw ng babae. Ibig sabihin, hindi ka nagpapakatotoo. Ayaw mo naman talaga lumabas. Naiinis ka na lumabas, pero ayaw mo sabihin kasi nga gusto mo ng approval. So, ramdam rin ng babae yan, tsaka ng ibang tao na fake ka, binibitray mo sa sarili mo. At ang gagawin pa nila masaklap is i-exploit ka nila. Diba nasa Machiavellian videos din yan na kapag agreeable ka, binibetray mo yung sarili mo, at the same time, ini-exploit ka kasi tinuruan mo sila na i-exploit ka. Nakasalalay ito sa iyo, sa mindset mo, kasi nga, na-program ka sa eskwelahan, di ba, na magkakaroon ka lang ng boses pag tinawag ka ng teacher. Tapos, pasado ka lang pagka yung grade mo may specific. Kakain ka lang kung ganitong oras, 9 or 12, recess and lunch. No, pwede ka naman kumain anytime, di ba? Yan yung sinasabi natin. Or papiliin ka mamili ka ng paborito mong prutas, orange or apple. Ikaw naman tanga, namili ka sa dalawa. Ang daming prutas, pare. Pare, ang daming prutas, di ba? Yan yung sinasabi natin, programming. Binubomba ka niyan everyday, kaya pati yung entertainment, tangina, kinabisado mo pa yung 8th division belt ni Manny Pacquiao. Walang kinalaman yan sa buhay mo. Buti sana kung tatayaan mo yan sa tatayaan mo yan sa betting kung mananalo ka pa ng milyon, di ba? Basta ang lagi mo lang iisipin yung benefit mo, self-interest, kung magbe-benefit ka pa dyan sa mga aktibidad na yan, kasi you're wasting your time, di ba? Survival pa rin talaga lahat ng mahalaga Kahit tong ginagawa ko, parte pa rin to ng survival dahil may extra time lang ako. Sinishare ko lang din to sa inyo para mamulat yung mata nyo, di ba? Na programming din yan. Pati yung mga standards ng babae. Naku, huwag mo na isipin yan. Red flag ang putek. Hindi mo na kailangan isipin yan. Unahin mo yung standards mo, di ba? Approach mo yung gusto mo ng babae. Kung ayaw, next bitch. Diba? Ganun lang naman yan Tapos, sa lookism, maganda nga treatment sa mga pogi, magaganda. No, rare lang naman sa lipunan yan. Kahit tumuha ako heteronormy, nare-reject pa nga ako na marami dahil hindi nga normal nakikita pang araw-araw Actually, mas mahirap pa nga sa akin kasi yung expectation mataas dahil sa programming din sa mga tao, di ba? Biruin mo yung mga programming nila. Ito, kinaiinisan ko sa trabaho. May girlfriend ka na ba? Kailangan magpapakasal, yung mga ganyan. Alam ko naman na testing lang nila yon or kung ano-anong kabullshitan. Tapos sinasabi nila na babaero or kung ano. Wala kang bitch, di ba? So, yun yung sinasabi ko, di ba? Yung expectations. Kasi nga, bawat mindset ng tao may kani-kanilang realidad yan base sa kanilang mindset. So, inisip nila na may tsura ka, dapat on point ka lagi, tapos dapat confident ka. Tao ka lang din naman. Tao ka lang din naman talaga Nagkakamali ka. Kahit pa sabihin mong pogi ka tao ka lang din, brother, diba? Nagkakamali ka, tumatay ka, kumakain, natutulog. So, burahin nyo na yung mga programming nyo, diba? Sa utak nyo. Pare-pareho lang yun. Kung sub 5 ka, etong realistic na magagawa mo Kung sub 5 ka, i-approach mo yung mga gusto mong babae, tapos ayaw ka, 'di ba? Magpapera ka na at magpakabait, 'di ba? Yun na lang. Sinabi ko na rin yan dati. Kayo
Lagi itong pinupost sa Red Pill na page group eh. Yung kayong mga pangit kayo, magpakabait na lang kayo. Which is totoo, yun yung nagugustuhan ng babae. Pansinin mo, pag tinatanong sila, ano na gusto mo dyan sa boyfriend mo? Kasi nga may category nga rin yung babae. Kung hindi ka niya gusto ng sexually, di ba? Yung kabaitan magugusto sa'yo. Tsaka yun na provide mo, which is transaction lang din talaga. Pero kung ako, sa lagay na to, kung sub 5 ako, kung average ako, tama yung ginagawa na isang subscriber ko na magwo-walker na lang. Kasi ang gusto kasi nung babae sa'yo is kabaitan mo, tsaka yung benefit na provide mo, hindi sexual desire. Kasi ang sexual desire is yun yung highest form ng attraction sa pagiging ikaw. Na pwede ka naman makahanap through numbers game yan. Yun nga lang, napakaliit ng chance. Magiging honest ako dito Napakaliit ng chance. Kahit nga ako, di ba? Heteronormy na nga yung mukha ko. Tangin ng mga 6, hindi ko na nga mabilang. Actually, hindi ko na binibilang talaga yung rejection kasi baliwala na sa akin yun. Pero marami na rin talaga ako na-approach. Sa bagay, mga ina-approach ko rin, ka-looks match ko rin din naman talaga. Hindi ako nag-approach ng mga average or sub 5. Kahawig ko lang din talaga. Kasi, yun yung type ko, yun yung projection ko dahil commonality. Nabanggit ko na rin sa inyo yan, di ba? Pansinin mo yung mga nagkakatuluyan, sub 5, sub 5. Magkaka-looks match din talaga, average. May tsura. Pero mayroon ibang pogi na pupunta sa mga pangit. Kasi sa treatment yun, sinasamba sila parang God. Magiging submissive lang naman sa pogi, sub 5 talaga, tsaka average eh. Pero yung mga hindi kagaya ni Lucy Torres, di ba? Kung hindi si Richard Gomez na tall and handsome, tapos may pera pa, mayaman din, hindi naman magiging mag-asawa yan, di ba? Maging realistic na lang tayo. Tsaka nasabi ko na rin sa inyo yan dati na pag namili babae, base sa age niya, karanasan niya, tapos yung mga type niya na lalaki, mga socio-economic niya. So, yan yung mga factors para kanya i-category. Na masusugpo mo yan kung nag-direct approach ka, nag-sexual ka na agad. Kaya ngayon sinishare ko, diba, numbers game. Meron din nag-post na hindi siya nagda-numbers game, nakakakuha daw siya ng 19 years old. Naniniwala naman din ako doon. Kaso nga lang, ang problema kasi sa ganun kasi is drama. Tapos, parang yung mga ibang babae is natotrauma dahil nga nagsisinungaling ka, 'di ba? At the same time, sa sarili mo, parang hindi mo naman talaga gusto yun. Ang gusto mo lang talaga, hook up lang naman talaga. Tapos sabay, nakikipagrelasyon ka for the sake of bembang, 'di ba? Wala masama doon, realidad nila yun. Para talaga sila doon, 'di ba? Ang sinishare ko lang dito yung parang hindi mo binibitray yung sarili mo, at the same time nakukuha mo yung specific na gusto mo. Kagaya ko, nag-approach ako dito kasi ang habol ko ay hook up lang or FUBU. Kaya hindi ako nag-invest ng emosyon, money, tsaka yung lalagay ko yung sarili ko sa lugar na specific. Kung ano lang madaanan ko, papunta sa mall. Kaya nga lagi yung naririnig yung nag-cold approach na naman ako sa mall, sa bus stop. Kasi yun yung mga nadadaanan ko on the way. Hindi ako mag-a-adjust para lang dyan sa Kifi, di ba? Hindi ako mag-a-adjust. Kung tumawid ako from work, bus stop na yan, may mga estudyante dyan. Ngayon wala pa kasi sa February pa ata balik nila. So wala akong na-approach ngayon kasi nga matumal. Sa mall naman, meron din. Pero matumal din dun kasi nga puro matatanda, high school, tsaka senior, mga babae doon. So yan. I-reprogram nyo yung utak nyo. I-expose nyo yung sarili nyo sa
kahinaan nyo. Kasi yung kahinaan nyo, base yan sa programming. Yan yung mga limiting beliefs na inimpose sa'yo ng lipunan. Body count, isa pa yan. Programming yan. Diba? Sinong may sabing hindi magiging loyal yung maraming body count? Marami na ako nakitang may mga corn star na loyal sa husband nila. Hindi nila dinivorce yung asawa nila. Dahil sa ano. Kasi, ang awareness kasi, kagaya ko, nakikipagrelasyon ako kung may mapapala ako. Tsaka pinipili yan. Loyalty is a choice. Hindi yan base sa feelings. Iniisip nyo kasi yung babae, yung babae kasi, nagbabase lang siya sa feelings or ano. Yung feelings ng babae, saan ba nakatouch yan? Material. Self-interest, survival pa rin talaga. Kahit naman ikaw yung pagbembang sa babae, yung pleasure niyan, ano bang purpose niyan sa'yo? Self-interest, survival para sa genetic line mo, di ba? Pangalawa, tsaka yung pleasure din, which is self-interest pa rin, pleasure ka, habol mo yung pleasure ng SEX, di ba? Actually, hindi naman talaga yan yung purpose ng SEX yung pleasure Ang totoong purpose niyan is propagation of species. Reproduction, yan yung main purpose ng SEX. Pangalawa lang yung kalibugan. Isa pa yan, yung kalibugan, last. Programming yan. Kasi yung mga African, hindi nila alam paano mag-sex, pero ginagawa nila yan base sa instinct. At hindi sila nag-a-attach ng kalibugan. Kung gusto lang nila mag-reproduce, dun lang nila ginagawa yan. Kasi mga nakahubad sila, di ba? Makikita mo yung mga lalaki dun, di naman tinitigasan agad. Ganon din yung mga sa cornstar. Di ba yung mga cornstar, malalambot yung edits, pinapatigas pa. Kasi nga, na-deprogram na utak nila kasi exposed na sila doon sa dami ng babae na bumubuka ka at natitira nila is nadideprogram yung utak nila sa lust. Now, kung wala kang experience gaano, kaya nga shinare ko yung Walker game na yan Shinare ko yan para hindi kayo maging uhaw. Ang tingin nyo sa babae, hindi nyo ipipedestalize kasi programming yan I-expose mo yung sarili mo na maraming kipay na mabibembang mo para hindi ka maging sunod-sunuran at makontrol ng lust mo. Yan yung mga pamilyado, di ba? Mga naliligaw, friendship first, kontrolado sila ng lust nila kasi programming yan. Di ba? Kaya nga yan yung i-expose nyo yung sarili nyo na alis kayo sa comfort zone nyo. Kung gusto mo yumaman, umalis ka sa parents mo kasi pag nandiyan ka sa parents mo, walang growth dyan kasi aasa ka dyan sa parents mo Kaya nga ako umalis talaga ako sa parents ko kasi walang growth talaga. Bebebehin. Ano yan? Ibe-baby ka ng nanay mo. Parang ibe-betafication ka ng nanay mo mismo, di ba? Kaya sinabi ko, umalis ka ng parents mo, mapipilitan ka talagang kumayod. Survival talaga. Napansin mo yung mga yumaman talaga. Sila yung nakaranas ng super hirap. Kasi nagising sila sa realidad agad-agad na survival talaga yung na kailangan nila mang-scam, gumawa ng diskarte, kung ano-ano pa dyan, illegal man or hindi. Kaya sila yumaman, di ba? Dahil kailangan nilang kumilos para mabuhay. Now, yan yun. I-reprogram nyo na yung utak nyo, yung mga limiting beliefs, body count. Tsaka ito pa pala, another share ko, ang babae, nakasalalay yan sa'yo. Sa leadership mo. Passive kasi sila Nasabi ko na rin yan sa inyo, hindi nila alam yung gusto nila. Sumusunod lang sila sa trend. Now, kung ikaw may sarili kang utak, ikaw ang magbe-brainwash sa babae mo. Ikaw ang magbe-brainwash, magmumold sa kanya. Kahit sabi mo pang matanda yan, teenager, basta gusto ka niyan. Ito lang yung key factor, maghanap ka ng babae na gusto ka. Yun lang.
Bahala na, susunod talaga siya yung best behavior niya. Gagayahin ka niya, promise. Pati yung forma mo, gagayahin niya yan. Pati yung kinakain mo, gagayahin niya yan. Napansin mo si Andy Eigenman? Ginaya niya lahat kay Pilmar. Kasi gusto niya si Pilmar eh. Yung lifestyle, pananamit, pati yung puti siya, 'di ba? Naging tan na siya kasi nga nagbibilad sa araw yung lalaki, surfer. So yun yung sinasabi ko, maghanap ka ng babae na gustong-gusto ka sexually, sexual attraction. Pero para mangyari yan, magkaroon ka ng bayag. Yan mo unahin mo, 'di ba? Magbigay ka ng opportunity, tsaka mag-numbers game ka. Yan lang naman yun eh. Pati yung mga ano, kasi hindi ako mahigpit sa naging karelasyon ko eh. Hinahayaan ko sila kung gusto nila uminom. Malaya sila kasi ayoko na rin na pinagbabawalan ako. Kung wari gusto ko mag-bar. Ayoko nang pinagbabawalan din ako. So, hinahayaan ko lang din siya. Kahit may kaibigan pa lalaki, hinatid siya. Okay lang. Kasi wala naman talagang competition pagka yung focus mo sa sarili mo lang talaga eh. Wala naman talagang competition. Tsaka, matanggap mo na rin din talaga na o kung ayaw ka ng babae, di okay lang. Tsaka hindi mo naman pagmayari kipain yan, di ba? Sa kanya lang yan. Tsaka choice niya kung kanino siya bubuka ka. Hindi mo pwedeng pagbawalan yan. Masyado ka kasing na-attach sa ownership. Wala ka namang pagmamay-ari dito sa mundo. Lahat tayo dito, panandalian lang. At for experience lang. So, paano yun lang? Peace.